Sa pagmulat ng ating mga mata tuwing umaga, habang bumubusin ang mga sasakyan, nagsisiksikan ng mga pasahero at naglalakad ang mga manggagawa sa lansangan. May isang lungsod na patuloy na humihinga sa gitna ng lahat ng ito. Ito ay ang Maynila, isang lungsod na hindi lamang kabisera ng bansa, kundi puso ng kasaysayan, kultura at kaluluwa ng sambayanang Pilipino. Ang kasaysayan ng Maynila ay hindi nagsimula sa panahon ng mga Kastila. Bago pa man tayo nasakop, ang Maynila ay isa ng maunlad at makapangyarihang pamayanan. Ang salitang Maynila ay nagsimula sa parilalang Maynilad, na tumutukoy sa halamang puting namumulaklak na tumutubo sa paligid ng Ilog Pasig. Sa tabing ilog na ito, nagsimula ang lahat. Sa pagitan ng Ilog Pasig at Look ng Maynila, umusbong ang isang bayang pinamumunuan ng mga Datu at Raha. Mga pinunong sina Raha Matanda, Raha Lakandula at Raha Sulaiman. Isa itong sentro ng kalakalan, kultura at paniniwala. May ugnayan ng mga mamamayan nito sa mga karatig bansa tulad ng China, India, Arabia, Borneo, at maging ng mga imperyo sa Malay at Timog Silangang Asya. Ang mga mamamayan ay bihasa sa sining, may sariling sistema ng batas at lipunan, at may malalim na pananampalataya sa Islam at mga katutubong paniniwala. Ngunit noong 11 na siglo, nagbago ang ihip ng hangin. Dumating ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa kanilang layunin na mapalawak ang kanilang kapangyarihan at mapalaganap ang Kristyanismo, pinili nilang sakupin ang Maynila. Noong Hunyo 24, 1571, opisyal nilang inangkin ang lugar at ginawa itong kabisera ng bagong kolonyang tinawag nilang Las Islas Filipinas. Dito nagsimula ang mahigit 300 taon na pananakop ng mga Kastila. Isa sa pinakamalaking proyekto ng mga mananakop ay ang pagtatayo ng Intramuros, ang lungsod sa loob ng mga makakapal at matitibay na pader. Sa loob ng mga pader na ito, nakatayo ang mga simbahan, eskwelahan, pamahalaan, at mga tirahan ng mga Kastila at Ilustrado. Sa labas naman nito, nagsisiksikan ang mga katutubo, Chino, Mestizo, at mga manggagawa. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting nagbago ang anyo ng Maynila. Sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan, ipinakilalan ang Kristyanismo, ang sistemang enkomienda, at ang sapilitang paggawa. Sa kabila nito, ang lungsod ay naging mahalagang bahagi ng pandaigdigang kalakalan sa pamamagitan ng Kalakalang Galleon, isang rutang pangkalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco, Mexico. Sa kalakalang ito, ang Maynila ang nagsilbing tagapamagitan ng mga produkto mula sa Asya patungong Amerika at Europa. Dahil dito, naging isa ang Maynila sa pinakaabalang daungan sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kaunlaran ng kalakalan ay ang pagsasamantala at pag-aapi sa mga katutubong Pilipino. Hindi nagtagal, unti-unting nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sa puso ng Maynila isinilang ang mga kilusang reforma, ang La Liga Filipina, ang mga pahayag, ang mga nobela ni Rizal, at ang mga lihim na samahang naglalayong makamit ang kalayaan. Noong 1896, sumiklab ang himagsikang Pilipino. Sa pamumuno nila Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo, lumaganap ang revolusyon laban sa mga Kastila. Ngunit bago tuluyang mapasakamay ng mga Pilipino ang kapangyarihan,
dumating ang mga Amerikano matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano. Noong 1898, sa pamamagitan ng isang kunwaring labanan, isinalin ng mga Kastila ang lungsod ng Maynila sa mga Amerikano. Isang eksenang tinawag na Mock Battle of Manila. Mula noon, pinalitan ng mga Amerikano ang mga institusyong Kastila. Ipinatupad nila ang bagong sistema ng edukasyon, ang paggamit ng wikang Ingles, at ang pagpapaganda ng lungsod sa pamamagitan ng mga plano ni Daniel Burnham. Ipinatayo ang mga gusaling may arkitekturang klasikal tulad ng Philippine General Hospital, Post Office, at Luneta. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral, makapagtayo ng negosyo at maging bahagi ng pamahalaan. Ngunit nananatili pa rin nasa kamay ng dayuhan ang tunay na kapangyarihan. At dumating ang isa na namang sigwa ng kasaysayan, ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong 1942, sinakop ng mga Hapon ng Maynila. Sa loob ng 3 taon, nagdusa ang mga mamamayan sa ilalim ng pananakop. May gutom, karahasan at pagpatay. Ngunit ang pinakadilim na bahagi ng kasaysayan ng lungsod ay nangyari noong Pebrero 1945. Sa tinatawag na Battle of Manila. Sa pagnanais ng mga Amerikano na palayain ang lungsod mula sa Hapon, isang malawakang labanan ang naganap. Sa loob ng 1 buwan, halos tuluyang nawasak ang Maynila. Mga simbahan, paaralan, gusali, at tahanan ay nagiba. Mahigit 100,000 sibilyan ang nasawi. Ang Intramuros, na minsan naging sentro ng kolonyal na kapangyarihan, ay naging guho. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula ang pagbangon. Noong Hulyo 4, 1946, idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas. At ang Maynila ay muling itinanghal bilang kabisera ng isang malayang bansa. Unti-unting itinayo muli ang mga nasirang istruktura. Lumawak ang lungsod at nagsimulang lumitaw ang bagong anyo ng Maynila bilang isang lungsod na makabago, masigla at puno ng potensyal. Ngunit kasabay ng muling pag-unlad ay dumating rin ang mga hamon. Urbanisasyon, kahirapan, polusyon, trapiko at mabilis na paglobo ng populasyon. Noong dekada 70, sa ilalim ng batas militar ni Ferdinand Marcos, muling naging sentro ng kapangyarihan at kontrobersya ang Maynila. Ngunit dito rin isinilang ang diwa ng paglaban. Noong 1986, sa pamamagitan ng People Power Revolution sa EDSA, pinatunayan ng mga mamamayan ng Maynila at ng buong bansa na ang bayan ay hindi kailanman matitinag kapag nagkakaisa. Ngayon sa kasalukuyang panahon, ang Maynila ay nananatiling lungsod ng mga kontradiksyon. Isa itong lugar ng kasaysayan at modernidad, ng kahirapan at ng kasaganahan, ng problema at posibilidad. Sa Quiapo, makikita ang mga deboto ng Nazareno habang sa Makati at BGC ay umuusbong ang mga teknolohiyang pandaigdig. Sa Tondo at Baseco, patuloy ang pakikibaka para sa disenteng pamumuhay, habang sa Maynila rin isinilang ang mga artistang patuloy nagbibigay ng pag-asa sa sining, musika at kultura. Ang Maynila ay hindi perpekto. Ito ay magulo, mainit, matao at puno ng hamon. Ngunit ito rin ay lungsod ng mga pangarap, ng kabayanihan at ng muling pagbangon. Sa bawat kalye ay may kasaysayang nakaukit. Sa bawat mamamayan ay may kwento ng pagtitiis at tagumpay. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan na ito, mula sa kaharian ng mga raha, sa mga pader ng Intramuros, sa apoy ng digmaan, sa alab ng revolusyon, at sa hamon ng makabagong panahon,
Ang Maynila ay nananatiling buhay, tumitibok at lumalaban. Ito ang Maynila, hindi lamang lungsod, kundi kasaysayang buhay. Hindi lamang kabisera, kundi puso ng ating pagka-Pilipino. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, ang Maynila ay patuloy ding magsusulat ng mga bagong pahina, hindi lang sa aklat ng kasaysayan, kundi sa puso ng bawat Pilipinong may ala-ala, pangarap at pag-asa.